Ito na ba ang pinakasulit na Seiko? Na below 10,000? San ka pa? Hey guys, so for today's video, finally may introduce ko na sa inyo tong watch na to. This is the SNZB33J2. Alam ko marami sa inyo ang naghahanap ng solid na daily wear. Lalo na kung fan ka na ng Seiko. So ito, i-share ko lang sa iyo yung mga spec at details nito para makita ninyo kung bakit napakasulit at sikat ang model na to. Okay, so let's begin. Una, let's talk about the size. The case diameter niya is 42 mm. Sakto lang siya, hindi sobrang laki, hindi rin sobrang liit. Perfect to sa mga average na medium or large wrist. At ang thickness niya ay 12 mm lang siya. Mag-sleeve ka, hindi siya masyadong bulky. Look, tingnan nyo. At ang ramdam nyo, yung bigat niya at pag hinawakan niya ay solid na solid. Okay. And the dial and the glass, ayan. So guys, yan. The dial and the glass. Ngayon, ito yung paborito kong dial niya kasi deep black siya. Medyo dark talaga siya, black at lahat tumutugma kahit anong suot. Kita naman sa suot ko. Yung glass niya naman, hardlex crystal, scratch resistant naman, pero syempre nagagasgas pa rin, no? Tapos meron siyang, ito, 100 meters water resistant. So, saan ka pa? Sa murang halaga lang, 100 meters sports to. Ayan. So, ito yung back niya, glass case back. Okay. And, ang kanyang makina ay 7S. Reliable. Alam naman natin ang 7S na makina ay galing sa SKX 007-009. Ayun. So, meron din siya 41 hours ng power reserve. And of course, 100 meters. Pwede nyo siya i-dive. Pwede nyo pang swimming. Kahit mabasa, ulan, ilubog nyo sa baha. Walang problema. Basta nakasara lang to guys. So, yung strap niya naman, ang strap niya ay rubber. Ayan. Pero meron tayong option. Yung isa nating option is naka-Jubilee bracelet siya. Ipapakita ko sa picture na ipapakita ko. Ayan. So, ang kinagandahan dito guys, made in Japan. So, J model siya, made in Japan. And kung papansinin nyo, ay ito, parang, di ba, medyo hawig siya ng techno. Ewan ko, may customer kasi ako binili to, pero binili niya yung all steel. Ano, ang sabi niya, kamukha kasi ng kamukha kasi ng techno. So, ayun guys. And, ang kinagandahan dito sa model na to is under 10,000. Ito ang inclusion natin. Syempre, number 1 is the watch itself. And number 2, ito, the hang tag. Okay. So, number 3, ito guys, the box. Ayan. So, meron tayo Seiko box. Usog muna natin to. Okay. So, the watch, the box, and of course, i-free ko na sa inyo ang ito, paper bag. And of course, warranty card or warranty booklet together with the warranty card. So, ito, stamp po ito. Stamp ng ating store, no, yung Timelux. And the good thing here is lahat po ng Seiko na bibili nyo sa Timelux ay 3 years warranty. Okay? Okay ba yun guys? So again, nagkakahalaga lang siya ng 8,500 guys. Ngayon, yung for the rubber strap. Ngayon, kapag stainless steel Jubilee bracelet, siya po ay 9,500. So, to be honest, this is a 100 meter made in Japan na guys. So, yung price kasi nito, to be honest, ka-price lang ng Seiko Classic.
yung mga SNXs, SNK, SNKK, yung mga ganyan. Eh guys, 30 meters lang yun. Classic pa. Kumbaga, yun yung base model ni Seiko. This is Seiko 5 Sports, guys. At saka hindi lang Seiko 5 Sports. J model to, guys. J. So, made in Japan to, guys. So, ano pang hinihintay nyo? Punta na. Message na. Ano pang hinihintay nyo, guys? Punta na. So, this is Boss Sai again. Thank you for watching and sana po ay nag-enjoy kayo sa video ko. Medyo mabilis ba? Pwede kong bagalan sa susunod. De, joke lang. So, ayun, thank you for watching and God bless us all. Boss Sai, peace out.